Pinatay nila ang asawa ko para sa pera. Habang yakap ko ang malamig na lapida, nandoon siya buhay nakangiti at nakahawak sa baywang ng ibang babae. Sino ka? Wala akong kilalang ganyan. Ang malupit niyang salita na dumurog sa pagkatao ko. Ninakaw ng biyanan ko ang lahat, pero hindi ako papayag na anak ko ang magdusa. Babawiin ko ang pamilya ko, ngunit paano? Kung ang mismong puso niya ang tuluyang nakalimot, wala na ang anak ko. At ikaw ang malas na nagdala ng sumpa sa pamilyang ito. Lumayas ka at dalhin mo yang anak mong walang kwenta. Ang tinig na yon ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing lamig at talim ng yelo. Nakaluhod si Maya sa sahig. Sa kanyang panginginig na mga kamay ay hawak niya ang paboritong polo shirt ni David, ang mismong damit na suot nito, bago mangyari ang malagim na aksidente sa ginagawang gusali. Maingat niyang hinihimas ang punit sa bandang kwelyo, pilit na pinapagpag ang alikabok at natuyong mantsa mula sa tela, na para bang sa pag-aayos niya ng damit na ito ay maibabalik niya ang buhay ng kanyang asawa. Ibinuhos niya ang lahat ng pagmamahal at pangungulila sa bawat tupi ng damit. Walang pasabing hinablot ni Senyora Carmen ang damit mula sa mga kamay ni Maya. Walang laban na naiwang nakabitin sa hangin ang mga daliri ng dalaga. Namamanhid ang buo niyang katawan. Walang luhang pumatak, walang hagulgol na kumawala sa kanyang mga labi. Tanging isang masikip at mabigat na tila bato ang nakadagan sa kanyang lalamunan. Parang pinipiga ang kanyang dibdib habang pinapanood ang biyenan na buong diring itinapon ang damit palabas ng bintana, diretso sa madilim at walang awang buhos ng ulan. Ano pang tinutunganga mo diyan? Kunin mo ang mga basahan mo at umalis ka sa pamamahay ko. Hindi ko bubuhayin ang isang linta na pumatay sa nag-iisa kong anak. Sigaw ng matanda ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit, ngunit may nakakubling pagmamadali na hindi maintindihan ni Maya. Isang tanong ang naglaro sa isipan ni Maya. Sa kabila ng pagkahilo, bakit tila nagmamadali ang matanda na palayasin siya ngayong gabi, mismong kakatapos lamang ng libing? Wala pa ang ibang kamag-anak, tahimik ang paligid, na para bang may isang malaking lihim na nais nitong pagtakpan at burahin ng tuluyan. Bago pa man siya makapagsalita at magmakaawa, hinila na siya ng dalawang gwardiya palabas ng malaking pintuan. Itinulak siya sa kalsada. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa magaspang na semento, kasabay ng walang habas na pagbuhos ng ulan mula sa nagngangalit na kalangitan. Basang-basa mag-isa at walang kahit anong dalang salapi. Dahan-dahang itiniklop ni Maya ang kanyang panginginig na mga braso at mahigpit na niyakap ang sariling tiyan. 3 buwan pa lamang ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ngunit ito na lamang ang tanging naiwan sa kanya. Ang kanyang malamig na mga palad ay pilit na nagbibigay ng init sa kanyang dinadala. Yumuko siya, idinikit ang malamig na labi sa sariling tuhod at bumulong ng mahina, paulit-ulit na humihingi ng tawad para sa anak, na hindi pa man nasisilayan ang mundo ay nakakaranas na ng ganitong labis na pagpapahirap. Naglakad siya ng walang patutunguhan, hinahayaan ng ulan na humalo sa kanyang mga luha na ngayon ay malaya ng umaagos. Sumilong siya sa ilalim ng isang saradong tindahan habang nakayakap sa sarili at nanginginig sa matinding ginaw, isang marangyang itim na sasakyan ang mabilis na dumaan sa kanyang harapan. Tumalsik ang putik at tubig ulan, dumampi sa kanyang namumutla at sugatang binti. Ngunit hindi ang lamig ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa pag-ilaw ng poste ng kalsada, nahagip ng kanyang mga mata ang figura sa loob ng sasakyan. Bahagyang bumaba ang madilim na salamin nito. Isang lalaki ang nakaupo sa likod, nakatingin sa kawalan. Ang matangos na ilong ang hugis ng panga at ang pamilyar na anino ng lalaking iyon. Kamukhang kamukha ito ng asawang kapapababa lamang niya sa lupa kaninang umaga, bago pa man siya makahinga upang sumigaw muling umandar ang sasakyan at tuluyang nilamon ng dilim ng gabi. Nababaliw na ba ako sa sobrang pangungulila o sinimulan na ng tadhana
ang isang malupit na laro laban sa akin. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang mahabang panaginip na puno kuwabong toy vasutuyet vong. Sa loob ng maliit va mainit na paggawaan ng labada ni Ate Lorna, patuloy na nakikipaglaban si Maya sa hamon ng bawat bukas. Ang kanyang tiyan ay malaki na ngayon 6 na buwan na ang sanggol na dinadala niya. Pawis na pawis siya habang maingat na pinaplansa ang mga damit. Ang mabigat na bakal ay dahan-dahang humahaplos sa tela, lumilikha ng mainit na usok na pumapalibot sa kanya. Bawat hagod ng plansa ay may kasamang buntong hininga, iniisip ang kinalalagyan ng kanyang asawa. Maya anak, magpahinga ka muna sandali. Kanina ka pa nakatayo riyan, baka mapano ang apo ko sa sinapupunan mo. Ang nag-aalalang tinig ni Ate Lorna na bumasag sa katahimikan ng silid, iniabot nito ang isang maliit na mangkok na may rasyon ng mainit na sabaw at kaunting kanin. Isang simpleng pagkain na pilit na pinagsasaluhan ng 2 kaluluwang kapwa biktima ng hirap ng buhay. Ito ang kabaligtaran ng karangyaan, ngunit kawalan ng puso na naranasan niya sa poder ni Senyora Carmen 6 na buwan na ang nakalilipas. Nagpasalamat si Maya nang may tipid ng ngiti ang kanyang puso, ay kahit papaano ay nakakaramdam ng lunas sa piling ng mga taong walang ibang hangad, kundi ang tulungan siya nang walang hininging kapalit. Pagkatapos kumain, binuhat ni Maya ang isang malaking basket ng mga bagong plansang damit. Kailangan niyang ihatid ito sa isang marangyang subdibisyon na malapit sa lugar. Habang naglalakad siya sa sementadong kalsada ng rurok ng yaman, naramdaman niya ang matinding kaibahan ng kanyang sapatos na sonrach vamongot doilap voy yung kankong sat kaulong laplan kunyang ngoy bietu. Mabigat ang basket na nakapatong sa kanyang balakang, bahagyang sumasakit ang kanyang likod, ngunit tinitiis niya ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang anak. Tumigil siya sa tapat ng isang malaking gate na gawa sa itim na bakal. Habang naghihintay na buksan ito ng gwardiya upang iabot ang mga damit, isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng katabing bahay. Automatikong bumukas ang malaking gate nito. Sa mga sandaling iyon, ang mga mata ni Maya ay halos lumuwa sa pagkagulat. Ang malaking basket na hawak niya ay dumulas at bumagsak sa semento. Nagkalat ang mga malilinis na damit na kanyang pinaghirapan. Ngunit wala siyang pakialam. Doon ilang metro lamang ang layo nakatayo ang isang lalaki, nakapapaba lamang mula sa likod ng sasakyan. May suot siyang mamahaling Amerikana, maayos ang buhok at malusog ang pangangatawan. Siya si David. Ang asawa niyang iniyakan niya sa ibabaw ng malamig na libingan, 6 na buwan na ang nakalilipas. Siya ay buhay na buhay at may kasamang isang magandang babae na nakakapit sa kanyang braso na may kasamang malalambing na ngiti. Sa bugso ng matinding pag-asa at ligaya, tumakbo si Maya patungo sa kanya, hindi pinapansin ang bigat ng kanyang sariling katawan. Hinawakan niya ang braso ng lalaki, ang kanyang mga luha ay muling umagos na parang bukal. David, David, buhay ka. Salamat sa Diyos, buhay ka, mahal ko. Ang kanyang humihikbi at nanginginig na tinig na puno ng pananabik. Ngunit ang lalaki ay mabilis na lumayo, binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Maya. Ang kanyang mga mata ay walang mabakas na pagkilala, tanging takot at pagtataka ang nakapinta doon. Miss, sino ka ba? Baka nagkakamali ka ng tao. Ang malamig at banyaga niyang sagot na bumasag sa katahimikan ng paligid. Dinurog ng mga salitang iyon ang natitirang piraso ng puso ni Maya. Ngunit nang muling dambahin ni Maya ang nanginginig nitong kamay upang magmakaawa, napansin niya ang isang bagong sugat na naging pilat na sa gilid ng kanyang noo. Kasabay nito, ang mga daliri ng lalaki ay bahagyang kumislot nang madampi sa palad ni Maya, at ang kanyang makapal na kilay ay nag-abot na tila ba may isang masakit na alaala na pilit sumasagi sa kanyang isipan, bagamat hindi niya ito mabigyan ng pangalan. Hindi pa nakakabawi si Maya sa labis na sakit at kalituhan
Muling bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Isang pamilyar na boses ang nagmula doon, bumasag sa tensyon ng hangin. Lumabas si Senyora Carmen. Nang makita si Maya na nakatayo doon, hindi man lang ito nagulat. Sa halip isang mapanuyang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ng matanda, isang ngiti na puno ng lihim na tagumpay. Matapos siyang itaboy ng mga gwardiya na tila ba siya ay isang maruming basahan, lulan ng hapis at pagkalito, ang bawat hakbang ni Maya pabalik sa kanyang maliit na paupahan. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila pagtulak sa 1,000 tinik sa kanyang talampakan. Hindi niya alintana ang kirot sa kanyang binti, sapagkat ang mas masakit ay ang malamig na titig ni David. Ang lalaking ang tanging alaala ay ang init ng kanyang yakap, ngunit ngayon ay hindi man lamang kilala ang kanyang pangalan. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng mabigat na hangin na tila sumasabay sa kanyang paghinga na puno ng paninikip ng dibdib. Pagdating sa kanyang madilim na silid, hindi mo na binuksan ni Maya ang ilaw. Naupo siya sa gilid ng katre, hinahayaan ng kadiliman na kumabig sa kanyang pagkatao. Sa ilalim ng kanyang kama, dahan-dahan niyang hinila ang isang luma at kupas na kahon. Ito ang mga gamit ni David na itinapon ni Senyora Carmen sa gitna ng kalsada noong gabing iyon. Sa gitna ng mga lumang papel at butas na medyas, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at basag na bagay. Ito ang lumang cellphone ni David. Ang kagamitang akala niya ay tuluyan ng nasira sa bagsak ng ulan at semento. Kinabukasan sa kabila ng panghihina, dinala niya ito sa isang maliit na tindahan ng mga kagamitang elektroniko. Kuya, pakiusap, subukan mong buhayin ito. Kahit sandali lang. Ang pakiusap niya sa lalaking nandoon ang kanyang tinig ay halos pabulong na dahil sa takot na baka mawalan siya ng huling koneksyon sa katotohanan. Pagkalipas ng ilang oras na tila ba mga taon, sa kanyang pakiramdam ang maliit na screen ay biglang nagliwanag, nagpapakita ng kanilang huling larawan ni David, isang masayang sandali na ngayon ay tila ba galing sa ibang buhay. Nang buksan niya ang mga nakatagong recording, nanginig ang kanyang buong pagkatao. Isang audio file ang naroon ng petsa ay noong gabi, bago ang aksidente. Sa pagpindot niya sa laro, ang tinig ni David ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, kasing linaw ng kristal. Hindi niyo ako mapipilit. Mahal ko si Maya at hindi ko siya iiwan para sa mga plano niyo. Magbubukod na kami. Ilalayo ko siya sa pang-aapi niyo. Ang matatag na tinig ni David na naging sanhi ng pagdaloy ng mainit na luha sa mga pisngi ni Maya. Ngunit ang kasunod na boses ay nagpatindig ng balahibo sa kanyang batok. Ang boses ni Senyora Carmen ay puno ng lason at poot. Sige, subukan mo, David. Kapag pinili mo ang babaeng iyan, titiyakin kong ibaon kita sa utang hanggang sa hindi ka na makabangon. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang banta ng matanda na may kasamang malupit na halakhak ng pagmamanipula. Biglang tumigil ang recording, iniiwan si Maya sa gitna ng isang nakakangilong katahimikan. Ang kanyang puso ay tila hinahati ng isang matalim na patalim. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi aksidente ang lahat. May mas malalim at mas madilim na balangkas sa likod ng pagkakaamnansya ni David at ang pagkawala nito sa loob ng 6 na buwan. Ang pagmamahal na akala niya ay namatay na ay nakakulong lamang sa isang hawla ng kasinungalingan na binuo ng sarili nitong ina. Tumayo si Maya sa harap ng isang maliit at basag na salamin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningas. Inayos niya ang kanyang buhok at tinitigan ang sariling refleksyon. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunuran na dinalaga. Ngayon, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang sumpa ng paghihiganti at pagbawi sa kung ano ang nararapat para sa kanya at sa kanyang anak. Sa tulong ni Ate Lorna at ng isang kakilala, sa loob ng marangyang subdibisyon na gawa ni Maya na makapasok sa mansyon ni na Clara,
bilang isang katulong sa kusina. Ginamit niya ang pangalang Maria at nagsusuot ng malalapad na damit upang itago ang unti-unting paglaki ng kanyang sinapupunan. Ang bawat hakbang niya sa loob ng malawak at malamig na bahay na iyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Isang pagkakamali lamang ay guguho ang lahat ng kanyang pinaplano. Ang mga dingding ng mansyon ay puno ng karangyaan, ngunit para kay Maya, ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kalungkutan at ng pag-ibig na pilit na binura ng tadhana. Sa kanyang unang gabi ng pagsisilbi, inatasan siya na maghanda ng hapunan para sa pamilya. Habang nasa loob ng kusina, tanaw ni Maya mula sa siwang ng pinto ang silid kainan. Doon nakaupo si David sa kabisera, ang kanyang muka ay nababalot ng katahimikan habang masayang nagkukwento si Clara sa kanyang tabi. Ang bawat haplos ni Clara sa braso ni David ay tila isang mainit na bakal na dumidikit sa balat ni Maya. Masakit makita na ang lalaking dati ay tanging sa kanya lamang tumitingin ay ngayon ay nakikinig sa kwento ng ibang babae habang siya ay nananatili sa anino ng kusina, nagtatago sa ilalim ng ibang pagkakakilanlan. Maria, dalhin mo na itong sabaw sa mesa. Siguraduhin mong mainit pa iyan. Ang utos ng punong katulong na bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Dahan-dahan at may panginginig sa mga kamay binuhat ni Maya ang mangkok ng sinigang, ang paboritong putahe ni David na itinuro nito sa kanya noong sila ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat hakbang niya patungo sa mesa, ang mabigat na kabog sa loob ng kanyang dibdib ay tila nakikipagpaligsahan sa katahimikan ng silid. Nang maibaba niya ang mangkok sa harap ni David, ang usok mula sa mainit na sabaw ay humahalimuyak, dala ang amoy ng sampalok na punong-puno ng mga alaala ng kanilang simpleng buhay sa probinsya. Napatigil si David sa kanyang pagkain. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa umuusok na sabaw. Bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri na hawak ang kutsara. Tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga mata ni Maya. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para sa dalaga. Mayroong pamilyar na kalituhan sa mga mata ni David, isang paghahanap sa isang bagay na matagal nang nawala. Ito, ang bango nito. Parang nakatikim na ako nito dati. Ang mahinang bulong ni David, ang kanyang boses, ay puno ng pagtataka. Ngunit bago pa man makasagot si Maya, biglang hinawakan ni David ang kanyang sentido. Ang kanyang mukha ay namula, at ang kanyang mga mata ay napapikit sa tindi ng sakit na tila ba may isang malakas na puwersa na pumipitik sa loob ng kanyang ulo. Napansin ni Clara ang pagbabago sa kilos ni David at agad na nag-alala, hinihimas ang likod ng lalaki habang masama ang tingin kay Maya. "What's wrong, David? Are you okay, Maria? Bakit ka pa nakatayo riyan? Get some water, bilis." Ang pagalit na utos ni Clara. Mabilis na tumalikod si Maya at bumalik sa kusina, ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba at saya. Alam niya na ang kanyang luto ay gumising sa isang bahagi ng pagkatao ni David na hindi kayang burahin ng anumang gamot o kasinungalingan. Gayunpaman, ang kanyang sandali ng pag-asa ay mabilis na napalitan ng takot nang marinig niya ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa marmol na sahig patungo sa kusina. Ang boses na yon, ang matalim at mapagmataas na boses ni Senyora Carmen, ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo papalapit sa lugar kung saan siya nagtatago. Ang bawat hakbang ni Senyora Carmen patungo sa kusina ay tila tunog ng isang paparating na hatol para kay Maya. Ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa matigas na marmol na sahig ay nagbibigay ng babala na kailangang kumilos ang dalaga ng mabilis. Sa ilalim ng matinding kaba, mabilis na pumasok si Maya sa loob ng isang madilim na silid-imbakan at maingat na isinara ang pintuan, sapat lamang upang hindi makalikha ng anumang ingay na kukuha ng atensyon ng matanda. Sa loob ng maliit na espasyong yon, yakap-yakap niya ang kanyang sariling balikat habang pinipigilan ang paghinga, nakikinig
sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang malupit na biyenan. Nasaan ang bagong katulong na yon? Ang dumi ng pagkakalapag ng mga gamit dito. Ang tinig ni Carmen na puno ng pagmamataas at pangingialam. Maya-maya pa ay narinig ni Maya ang paglayo ng mga hakbang nito, isang senyales na nakaligtas siya sa pagkakataong yon. Ngunit alam niya na ang bawat araw niya sa bahay na ito ay isang pakikipagsapalaran sa panganib. Lumipas ang ilang araw. Isang hapon inatasan si Maya na mag-ayos ng mga damit sa loob ng silid ni David. Habang maingat niyang itinutupi ang mga polo shirt nito, hindi niya mapigilang damhin ang lambot ng tela. Itinupi niya ang mga manggas sa paraang laging ginagawa ni David noong sila ay nagsasama pa. Isang maliit na detalye, isang munting ritual ng pagmamahal na nakatatak na sa kanyang mga kamay. Bawat tiklop ay may kasamang dalangin na sana ay muling magbalik ang alaala ng asawa. Sa gitna ng kanyang paggawa, bumukas ang pintuan at pumasok si David. Napatigil si Maya, hindi alam kung dapat bang lumabas o manatili. Lumapit si David sa cabinet upang maghanap ng isang kagamitan at sa kanyang paggalaw, hindi niya napansin na malapit na pala siya sa kinatatayuan ni Maya. Dahil sa pagkabigla bahagyang naatras ang dalaga at tumama ang kanyang likod, sa gilid ng mesa, naging sanhi ng kanyang pagkawala sa balanse. Bago pa man siya tuluyang matumba, isang matatag na bisig ang mabilis na humawak sa kanyang baywang at ang isa pang kamay ni David ay sumalo sa kanyang likuran upang alalayan siya. Sa sandaling iyon ang mundo ay tila ba huminto sa pag-ikot. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Naramdaman ni Maya ang init ng hininga ni David na dumadampi sa kanyang pisngi. Ang amoy ng pabango nito, ang pamilyar na amoy na laging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay muling pumuno sa kanyang pandinig. Ang puso ni Maya ay mabilis na tumitibok na tila ba nais kumawala sa kanyang dibdib upang ipagsigawan ang katotohanan. Hindi agad bumitaw si David. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ni Maya, puno ng isang malalim na pagtataka at hindi maipaliwanag na koneksyon. Ang kanyang mga daliri ay nanatiling nakahawak ng mahigpit, ngunit may kasamang lambot sa likuran ng dalaga. "Are you okay?" Ang mahinang tanong ni David. Ang kanyang boses ay tila isang kundiman na nagpapatahimik sa bawat pangamba ni Maya. Dahan-dahan ibinaba ni David ang kanyang paningin sa mga damit na itinupi ni Maya. "Ang paraan ng pagtupi mo, parang pamilyar. Ganyan na ganyan ang laging ginagawa ng isang taong hindi ko na maalala kung sino." Ang bulong niya, ang kanyang tinig, ay may halong lungkot at pangungulila. Ang sandaling iyon ng katahimikan at lapit ng kanilang mga katawan ay nagdala ng isang matinding kilig na may kasamang hapdi sa puso ni Maya. Pakiramdam niya ay abot kamay na niya ang kanyang asawa, ngunit may isang pader pa rin na nakaharang sa pagitan nila. Ngunit ang munting sandali ng kaligayahan at koneksyon ay mabilis na naburan ng lumingon si Maya sa direksyon ng pintuan. Doon sa tuktok ng hagdan, natanaw mula sa silid na katayo si Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at hinala habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Clara sa gabay ng hagdan ay nagpapakita ng isang nagngangalit na damdamin na handang sumabog sa anumang sandali. Ang matinding selos na nararamdaman ni Clara ay tila isang apoy na mabilis na kumalat sa kanyang buong pagkatao matapos masaksihan ang malapit na sandali ni David at ng bagong katulong. Hindi siya nag-aksaya ng panahon at agad na tinungo ang silid ni Senyora Carmen upang isumbong ang kanyang nakita. Dahil dito, ang dating hinala ng matanda ay unti-unting napalitan ng isang plano upang kumpirmahin kung sino nga ba ang babaeng nagtatago sa likod ng pangalang Maria. Habang naglilinis ng pasilyo, hindi sinasadyang narinig ni Maya ang pag-uusap sa loob ng silid-aklatan sa pagitan ni David at ng kanyang ina. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas sapat na
upang marinig ang bawat salitang tila mga lason na ibinubuga ni Senyora Carmen. Ang tinig ng matanda ay puno ng pagkukunwari, malambing ngunit may kasamang talim na naglalayong kontrolin ang isipan ng kanyang anak. David, irog kong anak, kailangan mong maintindihan na ang ginagawa ko ay para lamang sa iyong ikabubuti. Ang swerte mo kay Clara, siya ang babaeng nababagay sa antas ng buhay mo ngayon. Huwag mong hahayaan ang mga anino ng iyong nakaraan na wala namang kwenta at puno lamang ng paghihirap na sirain ang napakagandang kinabukasan na binuo natin para sa iyo. You were a failure before David. Ang buhay mo noon ay isang pagkakamali na dapat mo nang ibaon sa limot. Bakit mo papipiliting alalahanin ang mga bagay na magdadala lamang sa iyo ng sakit at kahihiyan? Makinig ka sa akin dahil ako lang ang nakakaalam kung ano ang makakapagpasaya sa iyo. Ang mahabang pahayag ni Carmen na bawat pangungusap ay tila isang malakas na sampal sa puso ni Maya na nakikinig sa labas. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang pagmamanipulang ginagawa ng matanda ay sadyang napakalupit, pinagmumukhang basura ang kanilang pinagsamahan ni David upang hindi na ito maghangad pang makaalala. Nanatiling tahimik si David, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, tila unti-unti nang nilalamon ng mga kasinungalingan ng kanyang ina. Ang katahimikan ni David ay nagdulot ng mas matinding kirot sa dibdib ni Maya kaysa sa anumang pisikal na sakit. Maya-maya pa ay lumabas si Senyora Carmen mula sa silid. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtagpo sa nakayukong si Maya na may hawak na timba at basahan. Walang pakundangan na sadyang binunggo ng matanda ang balikat ng dalaga na naging sanhi upang matapon ang maruming tubig mula sa timba at kumalat sa makintab na sahig ng pasilyo. Ang tunog ng tubig na bumabuhos sa marmol ay tila sumasabay sa pagbagsak ng kumpiyansa ni Maya. Ano ba namang klaseng katulong ka? Kay laki-laki ng daan ay nakaharang ka pa. Napaka-bobo at napaka-irresponsable mo talaga, Maria. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Ang bulyaw ni Carmen, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Sa kabila ng takot, pilit na pinanatili ni Maya ang kanyang pagyuko upang hindi makita ng matanda ang kanyang mga mata na nagbabadyang magluha. Pasensya na po, senyora. Lilinisin ko po agad. Ang mahinang tugon ni Maya, ang kanyang boses, ay pabulong dahil sa tindi ng emosyong kanyang pinipigilan. Ngunit hindi pa natapos doon ang matanda. Hinawakan ni Carmen ang baba ni Maya at pilit itong iniharap sa kanya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng dalaga. Tinitigang mabuti ni Carmen ang mga mata ni Maya sa ilalim ng suot nitong maskara. Ang matalim na tingin ng matanda ay tila naglalayong hubaran ang bawat lihim na itinatago ng dalaga. Isang nakakangilong katahimikan ang namayani sa pagitan nila na tila ba ang hangin ay tumigil sa pagdaloy sa loob ng pasilyo. Ang mga mata ni Maya, bagamat puno ng lungkot, ay may dalang isang ningas na tila hindi na bago sa paningin ng matanda. Parang pamilyar ang mga mata mo. Parang nakita ko na ang mga matang yan sa isang taong kinamumuhian ko. Ang bulong ni Carmen, ang kanyang tinig, ay naging malamig na tila nagmula sa kailaliman ng hukay. Ang titig na yon ay tumagal ng ilang segundo na tila ba isang habambuhay para kay Maya, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang bawat salita ni Senyora Carmen ay tila naging mitya ng isang nagngangalit na apoy sa loob ng dibdib ni Clara. Ang hinala ay naging katiyakan at ang selos ay naging isang laso na nag-udyok sa kanya upang pahirapan ang babaeng itinuturing niyang banta sa kanyang marangyang kinabukasan. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, iniutos ni Clara kay Maya na linisin ang malawak na hardin at lipulin ang lahat ng mga ligaw na damo, isang trabahong hindi nararapat para sa isang babaeng nasa kalagitnaan ng pagdadalang tao. Maria, siguraduhin mong malinis na malinis iyan bago lumubog ang araw.
Ayaw kong makakita kahit isang tuyong dahon sa daanan. Ang utos ni Clara habang nakapayong at payapang humihigop ng malamig na inumin. Ang bawat salita niya ay may kasamang pangungutya tinitingnan ang pawisang mukha ni Maya na tila ba isang insekto na kailangang tapakan. Yumuko lamang si Maya at nagsimulang kumilos. Ang init ng sikat ng araw ay tila sumusunog sa kanyang balat at ang bawat pagyuko niya ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay unti-unti nang nagkakaroon ng paltos sa paghawak sa mga matatalim na damo at magaspang na lupa. Sa gitna ng pagkahilo, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katinuan ay ang marahang paggalaw ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan na tila ba sinasabi sa kanya na huwag sumuko. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo patungo sa tuyong lupa ay nagsisilbing saksi sa kanyang pagtitiis. Ang kanyang paningin ay nagsisimula nang lumabo ang paligid ay tila umiikot at ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay naging mabilis at mababaw. Nang tangkaing tumayo ni Maya upang kumuha ng tubig ang kanyang mga tuhod ay nanginig at ang mundo ay tila ba biglang naging madilim. Sa gitna ng kanyang pagluhod sa damuhan, isang pamilyar na anino ang biglang humarang sa sikat ng araw. Maagang umuwi si David mula sa opisina at ang unang bumungad sa kanya ay ang anyo ni Maya na tila ba babagsak na sa gitna ng hardin. Isang hindi maipaliwanag na galit at pangamba ang sumiklab sa loob ng kanyang dibdib, isang damdamin na higit pa sa awa para sa isang katulong. Hindi niya pinansin ang tawag ni Clara. Mabilis siyang humakbang patungo sa kinaroroonan ng dalaga. "What are you doing? Bakit mo siya pinagtatrabaho ng ganito sa gitna ng initan?" Ang sigaw ni David na yumanig sa katahimikan ng hardin. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at pag-aalala na hindi niya kayang ikubli. Nang makita ang namumutlang labi ni Maya at ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi na nag-atubili si David. Binuhat niya ang dalaga ang kanyang mga bisig ay mahigpit na pumalibot sa katawan ni Maya upang bigyan ito ng proteksyon. Ang init ng katawan ni David at ang pamilyar na tibok ng kanyang puso ay tila naging isang lunas sa nangihinang diwa ni Maya. Sa sandaling iyon, wala siyang pakialam kung sino ang nakakakita. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng babaeng hawak niya. Dinala ni David si Maya sa loob ng bahay at dahan-dahang inihiga sa sofa sa malawak na sala. Personal niyang kumuha ng baso ng tubig at maingat na inalalayan ang ulo ni Maya upang makainom. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ng dalaga, puno ng isang malalim na pag-aalala at tila muling naghahanap ng kasagutan sa isang nakaraan na pilit niyang inaalala. Sa gitna ng kanyang mahinang paghinga, dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ng manggas ng Amerikana ni David. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas, puno ng luhang nagbabadyang umagos. "Mahal, ikaw ba yan?" Ang pabulong at paos niyang tanong, ang tinig ay puno ng pangungulila na tila ba nanggaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Napatigil si David. Ang tawag na yon, ang salitang mahal, ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis at ang kanyang mga daliri ay humigpit sa paghawak sa baso ng tubig. Ang titig nila ay nagtagpo sa isang mahabang sandali ng katahimikan, isang sandali kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay tila ba naglalaho. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabasag ng tunog ng mabibilis na hakbang sa hagdan. Naroon si Clara, ang kanyang muka ay maputla sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa dalawa. Ang paghihiganti at ang takot na mawala ang lahat sa kanya ay naging isang matinding banta na nakapinta sa kanyang bawat galaw. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyon
na tuluyang tatapos sa presensya ni Maya sa buhay ni David, anuman ang mangyari. Papat ka na. Ang takot ni Senyora Carmen na tuluyang magising ang mga alaala ni David ay nagtulak sa kanya upang gumawa ng isang mapanirang balangkas. Alam ng matanda na hindi niya maaaring basta na lamang paalisin ang bagong katulong dahil magtatanong ang kanyang anak. Kaya naman, kailangan niya ng isang matinding dahilan upang madungisan ang pangalan ni Maria. Sa pakikipagtulungan kay Clara, isang lihim na plano ang nabuo sa loob ng silid-aklatan, isang plano na naglalayong tapusin ang dignidad ng dalaga sa harap ng lahat. Isang maliit na pagtitipon ang idinaos sa mansyon para sa mga piling kaibigan ng pamilya. Sa gitna ng tawanan at ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato, abalang-abala si Maya sa paglilinis ng mga baso at pagsisilbi ng mga inumin. Hindi niya alintana ang pagod sapagkat ang tanging nais niya ay matapos ang gabi nang walang anumang gulo. Ang bawat sulyap niya kay David mula sa malayo ay nagbibigay sa kanya ng lakas kahit na ang puso niya ay kumikirot sa tuwing nakikita itong katabi ni Clara. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang tumayo si Clara. Mula sa kanyang upuan ang kanyang muka ay nababalot ng pagkagimbal. My watch? Ang diamond watch ko nawawala. Ang kanyang malakas na sigaw na bumasag sa katuwaan ng lahat. Ang bawat panauhin ay napatigil sa pagkain at ang katahimikan ay biglang bumalot sa malawak na silid-kainan. Agad na sumingit si Senyora Carmen, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at pagkukunwari. Huwag kang mag-alala, Clara. Walang aalis sa bahay na ito hanggang hindi nahahanap ang relo mo. Siguradong may isang taong mapangahas na nagnakaw nito. Ang kanyang matatalim na mata ay agad na lumingon sa direksyon ng mga katulong, partikular na kay Maya, na noon ay hawak ang isang tray ng mga baso. Sa kabila ng pagtutol ni David, ipinag-utos ni Carmen ang isang biglaang pagsisiyasat sa mga kagamitan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa mansyon. Pilit na dinala ang lahat sa maliit at masikip na pasilyo patungo sa mga kwarto ng mga katulong. Si Maya ay nanatiling tahimik, ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan habang nararamdaman ang isang masamang pangitain na unti-unting lumalapit. Nang marating ang maliit na silid ni Maya, hinalughog ng mga gwardya ang kanyang kakaunting gamit. Sa ilalim ng kanyang manipis at luma na kutsyon, isang kumikinang na bagay ang biglang lumabas. Ang liwanag mula sa bumbilya ng silid ay tumama sa mga diamante ng relo ni Clara, na tila ba naging isang laso na tumititig kay Maya. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa dalaga, puno ng panghuhusga at pagkasuklam. Sinasabi ko na nga ba ikaw na babae ka? Binigyan ka na ng pagkakataon dito, tapos magnanakaw ka pa. Ang bulyaw ni Carmen, ang kanyang tinig, ay umaalingingaw-ngaw sa maliit na silid. Hindi ka lang malas. Maria, isa ka ring kriminal. Ganyan ba ang ituturo mo sa batang dinadala mo? Ang magnakaw sa mga taong tumutulong sa'yo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Maya. Pilit na dinudurog ang kanyang dangal sa harap ni David. Tumingala si Maya, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling matatag. Sa gitna ng panginginig ng kanyang mga labi, hindi siya nagmakaawa. Hindi ko po ninakaw yan. Wala akong kinuha sa inyo. Ang kanyang maikli, ngunit malaman na pahayag ang tinig, ay hindi natitinag sa kabila ng tindi ng kasinungalingang ibinibintang sa kanya. Isang matinding tensyon ang namayani nang humakbang si Senyora Carmen patungo sa kanya at itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ang dalaga. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda sa pisngi ni Maya, isang matigas na bisig ang biglang humarang sa hangin. Si David ay nakatayo sa pagitan nila, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang madilim na ekspresyon na hindi pa kailanman nakikita ng kanyang ina. Ang matinding tensyon sa loob ng maliit na silid ay tila ba nagpabigat sa bawat hininga ng mga taong naroon. Ang kamay ni David na nakahawak sa pulsuhan ng kanyang ina ay hindi nagpakita ng anumang pag-aalinlangan,
Bagamat ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng isang malalim na pait at pagkalito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay ni Senyora Carmen, isang kilos na nagpatahimik sa lahat at nag-iwan ng isang nakakangilong aura ng awtoridad sa paligid. Bakit itatago ng isang magnanakaw ang pruweba sa sarili niyang kama sa halip na itakas ito agad o itago sa mas ligtas na lugar? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit napakadaling mahanap ng relo na yan? Ang tanong ni David, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang talim na tila humihiwa sa bawat kasinungalingang binuo ni Carmen. Tinitigan niya ang bawat isa, mula sa mga gwardiya hanggang sa kanyang sariling ina, na para bang sinusubukang basahin ang kanilang mga itinatagong balakin. Sinubukan ni Carmen na bawiin ang kanyang dangal, ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. David, ano bang nangyayari sa iyo? Ako ang ina mo. Pinoprotektahan ko lang ang pamilyang ito mula sa mga taong walang utang na loob na tulad ng babaeng iyan. Nahanap ang ebidensya sa silid niya. Ano pa bang kailangan mong patunay? Ang ganti ng matanda, pilit na ginagamit ang kanyang pagiging ina upang pasunurin ang anak. Ngunit hindi natinag si David. Humakbang siya palapit sa screen ng kanyang sariling isipan, inaalala ang mga nakitang irregularidad sa bahay. Napansin ko na ang mga kamera sa pasilyo ay nawalan ng kuryente sa loob ng 10 minuto bago nahanap ang relo. Paanong nangyari iyon kung maayos naman ang daloy ng kuryente sa buong mansyon? At sino ang may hawak ng password ng system bukod sa atin? Ang kanyang matapang na pahayag na naging sanhi ng bahagyang pagkabahala sa mga mata ni Clara na noon ay nakatayo sa gilid. Nagsimulang umiyak si Clara, ang kanyang mga luha ay tila ba isang sining ng pagkukunwari upang makuha muli ang simpatiya ni David. David, are you accusing me? Ninakawan na nga ako, tapos ako pa ang mukhang masama. I can't believe this. Ang kanyang sumbat na may halong hagulgol pilit na ginagampanan ng papel ng isang biktima. Sa kabila ng pag-iyak ni Clara at ang galit ni Carmen, nanatiling matigas ang pasya ni David. Hindi ko hahayaang dalhin si Maria sa presinto nang walang malinaw na ebidensya. Kung may gustong managot, kailangang dumaan ito sa tamang proseso at ako mismo ang magsisiyasat sa nangyaring ito. Ang kanyang huling salita na tila ba isang pinto na sumara sa pag-asa ni Carmen na mapatalsik agad si Maya. Sa tindi ng inis, mabilis na lumabas si Carmen mula sa silid. Ang tunog ng kanyang marahas na paglalakad sa sahig ay nagpapakita ng kanyang pagkatalo sa gabing iyon. Nang maiwan silang dalawa sa loob ng silid, ang katahimikan ay naging malambot at puno ng damdamin. Napaupo si Maya sa gilid ng kanyang katre. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng pasasalamat at ang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Dahan-dahang lumapit si David sa kanya at sa gitna ng kadiliman ng silid, inabot niya ang isang malinis na puting bandana. Maingat na inilapit ni David ang kanyang kamay at pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Maya. Ang bawat haplos ng tela sa balat ng dalaga ay tila ba isang paghilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. At sa pagkakataong ito, wala nang galit o pagdududa, tanging isang malalim na koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Hindi ko alam kung bakit, pero naniniwala ako sa iyo. Parang may nagsasabi sa akin na hindi mo magagawa ang ibinibintang nila. Parang matagal na kitang kilala, Maria. Ang mahinang bulong ni David, ang kanyang boses, ay puno ng isang katapatan na nagpadama kay Maya ng isang matinding kilig sa gitna ng kanyang hapis. Ang bandana ni David ay nanatili sa kamay ni Maya. Ang amoy nito ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy kahit na alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa ilalim ng malalim na gabi, kung kailan ang lahat ay tila nahihimbing na sa katahimikan, si Maya ay dahan-dahang lumabas patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Ang kanyang pansin
ay nakuha ng isang maliit na ningas ng apoy sa dulo ng pasilyo. Doon nakita niya ang isang figura na nagmamadaling nagsunog ng isang itim na guwantes na puno ng dumi ng lupa, isang mahalagang piraso ng ebidensya na maaring magpatunay kung sino ang pumasok sa kanyang silid upang itanim ang relo. Hindi na siya nagulat nang makita ang anino ni Clara na mabilis na lumayo matapos matiyak na naging abo na ang lahat. Ngunit pinili ni Maya na manatiling tahimik. Alam niya na ang pagpapakita ng galit ay hindi sapat. Kailangan niyang maghintay para sa isang mas malaking katotohanan na wawasak sa lahat ng kanilang mga baluktot na plano. Pagbalik sa kanyang silid, hindi makatulog si Maya. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kanyang mga buto, kaya naman kinuha niya ang kanyang kagamitan sa pananahi. Habang maingat siyang nagbuburda ng maliliit na bulaklak sa isang lampin para sa kanyang anak, ang kanyang puso ay nagsimulang mapuno ng pangungulila. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kanyang bibig ay dahan-dahang bumuo ng isang himig. Isang kundiman, isang lumang awitin ng pag-ibig at pag-asa na palagi nilang pinakikinggan ni David nung mga panahong wala pa silang ibang pag-aari, kundi ang isa't isa. Ang kanyang tinig ay mahina, malambing at puno ng bawat patak ng kanyang pagmamahal na pilit na ikinukubli. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si David ay hindi rin makatulog. Ang kanyang isipan ay tila isang magulong dagat na puno ng mga imaheng hindi niya mabuo. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo upang uminom ng tubig, ang himig ng kundiman ay dahan-dahang gumapang sa kanyang pandinig. Ang bawat nota ay tila isang malakas na kamay na humahila sa kanyang kaluluwa. Ang tunog ng pagkanta ni Maya ay nagsilbing isang martilyo na unti-unting dumudurog sa pader na bumabalot sa kanyang mga alaala. Napatigil si David sa tapat ng pintuan ng silid ni Maya. Ang bawat salita ng awitin ay tila mga susi na nagbubukas sa mga nakakadenang pintuan ng kanyang nakaraan. Sa loob ng kanyang isipan, nagsimulang sumiklab ang mga imahe. Isang maliit na kubo sa gitna ng bukid, ang halimuyak ng bagong aning palay, ang matamis na nyangridi ng isang babae sa ilalim ng liwanag ng buwan, at isang singsing na gawa lamang sa damo na kusa niyang isinuot sa isang nanginginig na daliri. Mahal ko. Ang mahinang bulong ni David, ngunit kasabay nito ay isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang sentido. Tila bawat himay ng kanyang utak ay binabarena ng libo-libong karayom. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang buong katawan ay nawalan ng lakas. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig ay lumikha ng isang tunog na nagpabukas sa pintuan ni Maya. Agad na lumabas si Maya at nang makita ang asawang nakahiga sa sahig at namimilipit sa sakit, mabilis niyang nilapitan ito. Kinalimutan niya ang lahat ng takot at pag-iingat. Niyakap niya ang ulo ni David at inilapit ito sa kanyang dibdib, hinahaplos ang kanyang buhok habang binubulong ang mga salita ng pagpapakalma. Sa gitna ng kanyang hirap, ang kamay ni David ay dahan-dahang gumalaw at humawak sa kaliwang kamay ni Maya. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isipan, hinahanap ang posisyon ng ngising aso na dapat ay nandoon. Isang muscle memory na hindi kayang burahin ng anumang pagkawala ng malay. David, mahal ko, nandito lang ako. Huwag kang matakot. Ang hagulgol ni Maya, ang kanyang mga luha, ay pumatak sa pisngi ng asawa. Ngunit ang madamdaming sandaling iyon ay biglang naputol nang ang ilaw sa pasilyo ay magliwanag. Sa dulo ng pasilyo nakatayo si Clara. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng selos at takot. Doon sa ilalim ng liwanag, nakita ni Clara ang mukha ni Maya na wala ng suot na maskara, ang mukha na nakita niya sa gate. 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang katotohanan ay tila isang kidlat na tumama kay Clara. Ang katulong na ito ay hindi lamang basta katulong, siya ang multo ng nakaraan na pilit nilang ibinaon sa lupa.
Matapos ang kaguluhan sa pasilyo, mabilis na isinugod si David sa pinakamalapit na ospital dahil sa matinding pananakit ng ulo at pagkawala ng malay. Habang ang lahat ay abala sa kaligtasan ng lalaki, hindi hinayaan ni Clara na makawala ang babaeng nagpabulo sa kanyang mundo. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, kinaladkad si Maya patungo sa isang bakanting silid sa dulo ng mansyon at doon ay pilit na ikinulong. Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ay tila hatol ng kamatayan para sa kapayapaan ni Maya, habang ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang mga buto. Hindi nagtagal bumukas ang pinto at pumasok si Clara, bitbit ang isang makapal na tinitiklop na folder. Ang kanyang mga mata ay walang mabakas na awa, tanging ang matinding puot at pandidiri ang naroon. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon sa mga matatamis na salita. Kinuha niya ang mga dokumento sa loob at walang pakundangan na isinabog ang mga ito sa harap ni Maya na tila ba ang mga papel ay basura na kailangang itapon. I knew it. Sinasabi ko na nga ba, there is something fishy about you. Ang bulyaw ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. You are not just a simple maid. Ikaw si Maya, ang patay-gutom na asawa ni David na akala namin ay nabura na sa mundo. How dare you? Paano mo nagawang pumasok sa bahay na ito at paglaruan kaming lahat? Napatingin si Maya sa mga larawan at dokumentong nakakalat sa sahig. Iyon ang mga pruweba ng kanyang pagkatao, ang kanyang marriage certificate, ang kanilang mga larawan ni David sa probinsya at ang talaan ng kanyang buhay. Ang kanyang puso ay tila pinipiga, ngunit hindi niya hinayaang makita ni Clara ang kanyang panghihina. Tumayo siya ng tuwid, hawak ang kanyang tiyan at tinitigan ang babaeng nasa harap niya. Inilabas ni Clara ang isang checkbook at mabilis na nagsulat ng isang halaga na sapat na upang makabili ng isang maliit na bahay. Look, Maria, or Maya, or whatever your name is, ayaw ko ng gulo. Kunin mo ang perang ito at umalis ka na. Maglaho ka na parang bula at huwag ka nang magpapakita pa kay David. Huwag mong isiping may puwang ka pa sa buhay niya dahil ako na ang may-ari sa kanya ngayon. You are nothing but a ghost of his failed past. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maya. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke, ngunit sa halip na itago ito, ay pinunit niya ito sa harap mismo ni Clara. Ang bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig ay tila simbolo ng kanyang hindi matatawarang dangal. Hindi na bibili ng pera ang pamilya ko, Clara. Hindi mo kayang bayaran ang lahat ng sakit na idinulot niyo sa akin at sa asawa ko. Kung inaakala mong matatakot mo ako sa kayamanan mo, nagkakamali ka. Ang matatag na sagot ni Maya, ang kanyang tinig, ay hindi nabasag sa kabila ng panganib. Dahil sa matinding pambabastos na naramdaman na wala ng kontrol si Clara. Humakbang siya palapit at idiniin ang kanyang hintuturo sa balikat ni Maya, pilit itong itinataboy. You're so stubborn. Akala mo ba mananalo ka? Inaalagaan mo yang batang yan. I can make sure na hindi mo man lang masisilayan ang mukha ng anak mo kapag lumabas yan. Sisiguraduhin kong magbubulok ka sa kulungan bago mo pa mahawakan ang kamay ni David. Sa isang marahas na pagtulak ni Clara, tumama ang likod ni Maya sa matigas na dingding. Ang impact ay naging sanhi ng isang matinding kirot na gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang sinapupunan. Napakapit si Maya sa gilid ng isang kabinet upang hindi tuluyang matumba, habang ang kanyang mukha ay namutla sa tindi ng sakit. Sa labas ang langit ay nagsimulang magdilim at ang hangin ay naging mas mabilis, isang babala ng paparating na bagyo na tila sumasalamin sa kaguluhan sa loob ng silid. Naiwang mag-isa si Maya sa loob ng silid matapos siyang muling ilak ni Clara. Habang nakaupo sa sahig at hawak ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang kakaibang paninigas ng kanyang matris. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng sanggol
na kanyang tanging pag-asa. Sa gitna ng kadiliman at ng papalapit na unos, isang tanong ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang protektahan ang kanyang anak laban sa mga taong walang ibang hangad, kundi ang burahin ang kanilang pag-iral. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga batong bumabagsak sa bubungan ng mansyon, lumilikha ng isang marahas na himig sa gitna ng malalim na kadiliman. Sa loob ng silid, kung saan ikinulong si Maya ang hangin, ay naging masikip at puno ng pait. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang marahang pag-ikot ng susi sa labas ng pinto. Isang anino ang mabilis na lumayo matapos iwanang bahagyang nakabukas ang pasukan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Maya. Bit-bit ang kanyang panginginig na katawan at ang matinding pag-aalala. Para sa kanyang anak, lumabas siya sa gitna ng nagngangalit na unos. Ang bawat hakbang ni Maya sa ilalim ng buhos ng ulan ay isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang malakas na bugso ng hangin ay tila nais siyang itumba, at ang bawat dagundong ng kulog na yumanig sa kalangitan ay nagdudulot ng panginginig sa kanyang sinapupunan. Basang-basa at hapong-hapon nilakad niya ang distansya patungo sa ospital. Ang tanging nagbibigay ng lakas sa kanya ay ang mukha ni David na huli niyang nakitang puno ng sakit. Ang kanyang mga binti ay tila gawa na sa tingga sa bigat, ngunit ang pagmamahal ng isang asawa at ina ay mas matimbang kaysa sa anumang pagod. Sa loob ng ospital, ang lahat ay nababalot ng kaguluhan. Dahil sa tindi ng bagyo, ang mga ilaw sa pasilyo ay nagsimulang kumisap-kisap hanggang sa tuluyan itong mamatay. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang bawat guhit ng kidlat na tumatama sa mga bintanang salamin. Natunto ni Maya ang silid ni David at ang tumambad sa kanya ay isang tanawing dumurog sa kanyang puso. Nakaupo si David sa isang sulok ng madilim na silid, nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod at nanginginig sa takot. Ang bawat malakas na tunog mula sa labas ay nagpapagunita sa kanya ng malagim na sandali ng pagbagsak ng giwang-giwang nagi. Yan ang gusali. Ayoko na. Babagsak na naman ang lahat. Parang awa niyo na itigil niyo na ito. Ang nanginginig na bulong ni David, ang kanyang boses, ay tila isang batang naliligaw sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Hindi nag-atubili si Maya. Sa kabila ng kanyang basang kasuotan at panghihina, lumapit siya at lumuhod sa harap ni David. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa, inilubog ang mukha nito sa kanyang balikat upang hindi na nito marinig ang bangis ng kalikasan. David, mahal ko, nandito na ako. Hindi kita iiwan. Walang babagsak, pangako ko sa'yo. Protektado ka dito sa piling ko. Ang mahinahong bulong ni Maya, habang ang kanyang mga kamay ay marahang hinahaplos ang likod ni David upang pakalmahin ang nagwawalang emosyon nito. Sa gitna ng init ng yakap ni Maya, unti-unting huminahon ang paghinga ni David. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay dahan-dahang sumabay sa banayad na tibok ng puso ni Maya. Pakiramdam ni David ay nakahanap siya ng isang munting isla sa gitna ng isang malupit na karagatan. Ang pamilyar na init at ang amoy ng balat ni Maya na hinaluan ng ulan ay nagsilbing gamot na unti-unting nagbubura sa kanyang takot. Isang matalim na kidlat ang muling gumuhit sa kalangitan na nagbigay ng pansamantalang liwanag sa loob ng silid. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iniangat ni David ang kanyang ulo mula sa balikat ni Maya. Ang kanyang mga mata na kanina ay punong-puno ng takot at kalituhan ay biglang naging malinaw at payapa. Tinitigan niya ang mukha ni Maya, ang bawat linya ng pagod at ang mga luhang humahalo sa ulan sa pisngi ng dalaga. Bahagyang bumukas ang mga labi ni David, ang kanyang nanginginig na daliri ay dahan-dahang dinala sa pisngi ni Maya upang damhin ang katotohanan ng kanyang presensya. Isang salita, ang tila pilit na kumakawala mula sa kanyang lalamunan, isang salitang maaaring magpabago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Maya,
Ang mahinang tanong na bumasag sa katahimikan, isang tawag na hindi lamang nagmula sa kanyang isipan, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Maya, asawa ko. Ang mga salitang iyon ay tila isang mahinang ihip ng hangin, ngunit may dalang lakas ng isang malaking alon na tumama sa buong pagkatao ni Maya. Napatigil ang mundo ng dalaga. Ang kanyang mga luha na kanina ay dumadaloy dahil sa takot ay ngayon ay naging simbolo ng isang hindi mapaliwanag na ligaya. Hindi siya makapaniwala, hindi siya makagalaw. Tinitigan niya ang mga mata ni David. Ang mga matang dati ay walang buhay at puno ng pagkalito ngayon ay naglalaboy sa pagmamahal at matinding pagsisisi. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang nanginginig na mga kamay at hinawakan ang magkabilang pisngi ng asawa. David, mahal ko, naaalala mo na ba ako? Naaalala mo na ang lahat? Ang kanyang nanginginig na tanong, ang boses ay halos mawala dahil sa tindi ng emosyong bumubukal sa kanyang dibdib. Tumango si David, ang bawat patak ng luha mula sa kanyang mga mata ay tila ba humihingi ng tawad sa bawat segundong hindi niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. Kasabay nito ang kanyang isipan ay tila binuksan na parang isang lumang aklat. Bumalik ang lahat ng imahe ang kanilang simpleng kasalan. Sa ilalim ng punong mangga ang init ng kanilang unang yakap bilang mag-asawa, ang pangakong hinding-hindi niya ito iiwan kahit anong mangyari, at ang mukha ng kanyang ina na puno ng galit bago ang lahat ay magdilim. Naramdaman ni David ang isang matinding pait nang maisip kung paano niya hinayaan ang kanyang sarili na maging sunod-sunuran sa mga kasinungalingan ni Senyora Carmen. Naalala niya kung paanong hinawakan niya ang kamay ni Clara habang ang kanyang tunay na asawa ay nagsisilbi sa kanya bilang katulong nagtitiis ng gutom at pagod sa ilalim ng sarili nilang bubong. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat sa kanyang katawan. Dahan-dahang lumuhod si David sa harap ni Maya, ang kanyang noo ay idinikit niya sa malaking tiyan ng asawa. Patawarin mo ako, Maya. Patawad dahil nakalimutan kita. Patawad dahil hinayaan kong saktan kanila. Hindi ko alam kung paano mo ako mapapatawad sa 6 na buwang paghihirap mo habang ako ay nabubuhay sa isang kasinungalingan. Ang kanyang hikbi na puno ng pagsisisi, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng kanyang pagtangis. Inabot ni Maya ang ulo ni David at niyakap ito nang mahigpit ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa buhok ng asawa. Wala kang kasalanan, David. Ang mahalaga ay bumalik ka na sa amin. Nandito ka na at hindi na kita hahayaang mawala muli. Ang kanyang mahinahong sagot, ang kanyang puso ay nagsisimulang humilom sa bawat salitang binibitawan ng lalaki. Sa gitna ng kanilang madamdaming pagtatagpo, naramdaman ni Maya ang isang malakas na paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang munting sipa mula sa sanggol na tila ba sumasama sa kagalakan ng kanilang muling pagkikita. Dahan-dahang inabot ni David ang kanyang palad at inilapat ito sa tiyan ni Maya. Nang maramdaman niya ang sipa ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Isang pamilya na muntik nang mawasak ng kasakiman ay muling nabuo sa gitna ng isang madilim at mapanganib na gabi. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagkakaisa ay mabilis na nabura nang ang mga ilaw sa buong ospital ay sabay-sabay na nagliwanag, hudyat ng pagbabalik ng kuryente. Ang pintuan ng silid ay biglang bumukas nang may kalakasan tumama ang hawakan nito sa dingding na naging sanhi ng isang nakakagulat na tunog. Sa pintuan nakatayo si Senyora Carmen at Clara. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng matinding gulat at puot nang makita ang anyo ng mag-asawang magkayakap sa sahig. Ang titig ni David ay dahan-dahang bumaling sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng kahinaan.
kundi ng isang nagngangalit na apoy na handang maningil sa lahat ng kanilang ginawa. Ang nakasisilaw na liwanag ng mga ilaw sa kisame ng ospital ay tila nagsilbing saksi sa paghuhubad ng lahat ng anino ng kasinungalingan sa loob ng silid. Si Senyora Carmen na ang muka ay nababalot pa rin ng mapagmataas na awtoridad ay hindi agad na puna ang pagbabago sa mga mata ng kanyang anak. Sa kanyang paningin si David ay nananatiling lalaking walang alaala at madaling pasunurin. Mabilis niyang itinuro si Maya ang kanyang daliri ay nanginginig sa tindi ng puot. Kayong dalawa ilabas niyo ang mapangahas na babaeng yan. Paanong nakapasok ang kriminal na yan dito? Ang bulyaw ni Carmen sa kanyang mga daladalang gwardiya. Ginamit niya ang pagkakataong madilim para muling lasunin ang isipan ng anak ko. Huwag kayong tumayo lang dyan. Kaladkarin niyo siya palabas. Nang magsimulang humakbang ang mga gwardya patungo kay Maya, dahan-dahang tumayo si David mula sa kanyang kinalululon. Ang bawat kilos niya ay tila may dalang bigat ng isang nagngangalit na bagyo. Inalis niya ang kanyang puting jacket ng ospital at padaskol itong inihagis sa sahig, 1 kilos na nagpatahimik sa lahat. Huminto ang mga gwardya, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa matinding aurang nagmumula sa lalaking dati ay tila ba isang lantang gulay. Huwag ninyong susubukang hawakan ang asawa ko. Ang boses ni David ay naging kasing lamig ng yelo, ngunit may dalang talim, na tila humihiwa sa hangin. Napatigil si Carmen, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang labi ay bahagyang nanginig. David, anak, anong sinasabi mo? Na-confuse ka lang siguro dahil sa nangyari. Stop it, ma. Tama na ang mga drama nyo. Ang putol ni David ang kanyang titig ay nakapako sa kanyang ina, punong-puno ng pagkasuklam at pait. Naaalala ko na ang lahat. Naaalala ko ang gabi bago ang aksidente. Naaalala ko ang bawat pananakot nyo sa akin para lang makuha ang gusto nyo. At higit sa lahat alam ko na ang ginawa nyo sa aksidente sa site. Alam ko na ginamit nyo ang pagkamatay ng ibang tao para palabasing ako ang nawala, para lang makuha nyo ang pera ng insurance at mailayo ako sa babaeng mahal ko. Ang bawat salita ni David ay tila mga mabibigat na bato na bumabagsak sa balikat ni Carmen. Ang matanda ay napasandal sa pintuan ng kanyang muka ay nawalan ng kulay. Si Clara naman ay tahimik na umatras ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na iniiwasan ang mapanghusgang tingin ni David. Ginawa ko lahat iyon para sa'yo, David. Para sa kinabukasan mo. Hindi ka nararapat sa isang babaeng magpapahirap lang sa'yo. Ang sigaw ni Carmen, ang kanyang boses ay naging paos dahil sa desperasyon na muling manipulahin ang kanyang anak. Sinubukan niyang lumapit at hawakan ang braso ni David, ngunit mabilis itong iniwas ng lalaki. Ang kinabukasan na sinasabi mo ay isang kulungan, ma. Pinatay mo ang puso ko ng 6 na buwan. Hinayaan mong magdusa ang asawa ko. Habang buntis siya, pinagtrabaho mo siyang parang hayop sa ilalim ng sarili mong bubong. Ang boses ni David ay bumasag sa katahimikan ng buong palapag. Mula sa araw na ito, tapos na ang lahat ng utang na loob ko sa inyo. Hindi ko na kayo ina at hindi ko na kayo gustong makita pa muli. Sa isang dusa at matinding kahihiyan, napaluhod si Carmen sa sahig, bumaon ang kanyang mga kuko sa malamig na tiles habang pilit na humahagulgol, ngunit wala nang sino mang lumapit upang aluin siya. Si Clara, sa takot na madamay sa darating na investigasyon, ay mabilis na tumakbo palabas ng silid nang hindi man lang lumingon. Naging malambot ang anyo ni David nang bumaling siya kay Maya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng asawa at inakay ito palabas ng silid na yon. Iniwan ang kanyang ina sa gitna ng sarili nitong kahihiyan. Habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo ng ospital, pakiramdam ni Maya ay sa wakas ang mabigat na tanikala sa kanyang leeg ay tuluyan ng naputol. Ngunit nang makarating sila sa tapat ng elevator, biglang napatigil si Maya. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang kamay
ay mahigpit na pumitpit sa braso ni David. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson na naging sanhi ng kanyang pagdaing. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at dahan-dahang nawalan ng lakas. Naramdaman ni Maya ang isang mainit na likido na dahan-dahang umagos mula sa kanyang binti, bumabasa sa kanyang kasuotan, at dahan-dahang bumabagsak sa makintab na sahig ng ospital. Ang bawat patak ng tubig na yon ay tila isang babala ng isang panibagong simula. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, ang tanging nasabi ni Maya ay ang pangalan ng kanyang asawa bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Ang matinding kirot na gumuhit sa katawan ni Maya ay tila isang malakas na agos na nagnanais tangayin ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Sa gitna ng pasilyo ng ospital, dahan-dahang napaluhod ang dalaga habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni David. Ang init ng likidong umagos mula sa kanyang katawan ay naging hudyat ng isang laban na hindi niya inasahang darating ng ganoon kaaga. Ang bawat paghinga ni Maya ay naging mabilis at mababaw ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuti dahil sa tindi ng sakit na tila ba binubura ang lahat ng ingay sa paligid. "Doktor, tulong! Ang asawa ko! Manganganak na siya!" Ang malakas na hiyaw ni David na yumanig sa katahimikan ng palapag. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding takot-takot na baka sa huling sandali ay mawala muli sa kanya ang lahat. Mabilis na dumagsa ang mga nurse at doktor ang tunog ng kanilang mga mabilis na hakbang sa sahig at ang pag-ikot ng mga gulong ng stretcher ay nagsilbing musika ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Isinakay si Maya sa kama at mabilis na itinulak patungo sa delivery room. Sa bawat segundo ng kanilang pagtakbo, hindi binitawan ni David ang kamay ni Maya. Ang kanilang mga daliri ay magkahulugong nakakapit sa isa't isa, isang tahimik na sumpaan na walang bibitiw sa gitna ng unos na ito. Sa loob ng silid ng panganganak ang paligid ay nababalot ng isang nakakangilong linis at ang amoy ng gamot na tila nagpapaalala sa dulo ng buhay at simula ng isa pa. Si Maya ay pawis na pawis, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit may dalang isang kakaibang ningning ng katapangan. Ang bawat pag-iri niya ay tila paghugot ng huling piraso ng kanyang kaluluwa upang bigyang buhay ang kanyang anak. Ang sakit ay tila walang katapusan, ngunit sa bawat sandali na mararamdaman niya ang pagpiga ni David sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay muling tumitibok ng may pag-asa. "Kaya mo ito, Maya. Nandito lang ako, hinding-hindi na ako aalis. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Please, mahal ko, huwag kang susuko." Ang pabulong na pagsusumamo ni David sa tabi ng kanyang pandinig. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa likod ng kamay ni Maya. Ang bawat patak ay tila isang dalangin para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang oras na tila ba isang habambuhay ng pagdurusa at pag-asa, isang himala ang naganap. Ang katahimikan ng silid ay binalot ng isang bagong tunog, ang malakas at masiglang iyak ng isang sanggol na tila ba ipinapahayag ang kanyang pagdating sa mundo. Ang iyak na yon ay nagsilbing isang matalim na liwanag na pumatay sa lahat ng kadilimang naranasan ni Maya at David sa nakalipas na 6 na buwan. Nang ilapag ang maliit at mapulang sanggol sa dibdib ni Maya, ang lahat ng sakit at pagod ay tila naglaho na parang bula. Isang benitong ngiti ang gumuhit sa mga labi ng dalaga. Ang kanyang mga luha ay malayang umaagos, hindi na dahil sa hapis, kundi dahil sa wagas na ligaya. Ang sanggol na lalaki ay may pamilyar na hugis ng panga at ilong hango sa kanyang ama, na ngayon ay hindi na rin mapigilan ang paghagulgol sa katuwaan. Habang nagaganap ang himalang ito sa loob ng silid, sa labas naman ay unti-unti nang naglalaho ang kapangyarihan ni Senyora Carmen. Dumating ang mga awtoridad sa ospital upang isilbi ang warrant para sa investigasyon ng insurance fraud at ang iligal na pagtatago sa katotohanan ng aksidente ni David. Ang matanda ay iniwan ng kanyang karangyaan
at ng kanyang mga kaibigan, nakatayo sa gitna ng malamig na rehas ng batas biktima ng sarili niyang kasakiman. Dahan-dahang inilapit ni David ang kanyang mukha sa mag-ina niya. Hinalikan niya ang noo ni Maya at pagkatapos ay ang maliit na daliri ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang silid ay tila napuno ng isang mainit na liwanag na nagmula sa kanilang mga puso. Ang bawat dusa, ang bawat lihim, at ang bawat patak ng luha ay nagkaroon ng kabuluhan. Natapos na ang panahon ng pagtatago at pagdurusa, ang tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol iniiwan ng isang pamilyang handang humarap sa bukas ng magkakasama. Nakatitig si Maya sa kanyang asawa at sa kanilang anak habang ang labas ng bintana ay nagsisimula nang magliwanag ang kalangitan, hudyat ng pagsikat ng araw pagkatapos ng bagyo. Isang tanong ang pilit na sumagi sa kanyang isipan, hindi na dahil sa pangamba, kundi dahil sa labis na pagpapasalamat. Paanong ang isang pusong nadurog ng paulit-ulit ay maaari pa palang makaramdam ng ganito, kawagas na kapayapaan? 2 taon ang mabilis na lumipas na tila ba isang banayad na agos ng ilog matapos ang isang malakas na pagbaha. Sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa labas ng maingay na lungsod, ang sikat ng araw ay marahang humahalik sa mga dahon ng puno ng mangga sa harapan ng bakuran. Ang amoy ng sariwang hangin at ang halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak sa hardin ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng tunay na tahanan. Isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Maya sa loob ng marangyang mansyon ng mga kamag-anak ni David noon. Si Maya ay nakatayo sa beranda, masayang pinagmamasdan ang kanyang anak na si Gabriel, na ngayon ay lalamtyam nang naglalakad sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang himig ng tagumpay laban sa lahat ng pait ng nakaraan. Maya-maya pa naramdaman ni Maya ang isang pares ng matatag na bisig na dahan-dahang yumakap sa kanyang likuran. Ipinatong ni David ang kanyang baba. Sa balikat ng asawa ang kanyang paghinga ay kalmado at puno ng kapayapaan. Mahal, handa na ang lunch. Ate Lorna is on her way, dala niya raw ang paborito mong kakanin. Ang mahinang bulong ni David, ang kanyang boses, ay wala nang bakas ng kalituhan, kundi tanging dalisay na pagmamahal. Dahan-dahang humarap si Maya sa kanyang asawa at hinawakan ang mukha nito. Sa loob ng 2 taon, nakita niya kung paano bumangon si David mula sa mga sugat ng kanyang isipan. Hindi naging madali ang lahat, ngunit ang kanilang pagmamahalan ang nagsilbing mitya upang muling mabuo ang kanilang mga pangarap. Sa kabilang dako, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Si Senyora Carmen ay nananatili sa loob ng isang tahimik at malungkot na pasilidad. Ang kanyang kayamanan ay naubos sa mga legal na laban na hindi niya napanalunan. Ang kanyang pinakamatinding parusa ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang katahimikan ng kanyang buhay, ang katotohanang wala ni isa sa kanyang pamilya, ang nais ng bumalik sa kanyang piling. Si Clara naman ay naglaho na parang bula patungo sa ibang bansa, bit-bit ang kahihiyan ng kanyang mga maling desisyon. Naisip ni Maya, pinatawad na ba niya ang lahat? Sa kanyang puso ang sagot ay oo. Pinatawad niya si David dahil alam niyang ang pagkawala nito ay hindi nito ginusto at ang pagmamahal nito ang naging daan upang mahanap silang muli. Pinatawad din niya si Senyora Carmen hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang pagtanda. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpiling. Huwag nang hayaan ang nakaraan na saktan pa ang kasalukuyan. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan ni Maya ang kanyang mag-ama na naghahabulan sa ilalim ng puno, alam niyang higit pa sa kapayapaan ang nahanap nila. Nahanap nila ang kalayaan, kalayaang magmahal nang walang takot, kalayaang mabuhay nang may katotohanan, at kalayaang maging masaya sa maliliit na bagay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa dami ng tawa at yakap
Sa loob ng isang simpleng tahanan, ang mahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento sa sinumang nakikinig ay ito. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang alaala na nakaimbak sa isipan, kundi isang lakas na nakaukit sa bawat hibla ng ating kaluluwa. Ang katotohanan, gaano man ito pilitin na ibaon sa ilalim ng lupa, ay palaging makakahanap ng paraan upang sumibol at magbigay ng liwanag. At higit sa lahat, ang sakripisyo ng isang ina at ang katapatan ng isang asawa ay ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa anumang kasamaan. Ngumiti si Maya at tumingin sa asul na kalangitan. Wala na ang bagyo, wala na ang dilim. Ang tanging natitira ay ang init ng sikat ng araw at ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Sa piling ng kanyang pamilya, alam niyang ang bawat dusa na pinagdaanan niya ay naging hagdan lamang upang marating ang rurok ng ganitong uri ng kaligayahan.